Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong bahay ng ginang na si Doña Elena Villamor. Isang malaking bahay, maganda, mamahalin ang mga gamit, ngunit malamig. Walang halakhak ng bata, walang ingay ng pamilya. Tanging tunog lamang ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa edad na 50, sanay na si Doña Elena sa katahimikan. Mayaman siya, makapangyarihan, at iginagalang sa kanilang lugar. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang malaking puwang sa kanyang puso, isang puwang na hindi napunan ng pera. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pintuan. Tok tok tok. Napakunot noo ang ginang. Hindi siya inaasahan ng bisita. Lumapit ang kasambahay at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang batang lalaki ang nakatayo sa labas. Payat, gusgusin ang damit at tila pagod na pagod. Ngunit ang mga mata nito, malalim at puno ng tapang. Ginang-i mahina nitong sambit. Lumapit si Doña Elena at tiningnan ang bata mula ulo hanggang paa. Sino ka? At bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Nilunok ng bata ang laway. Kita ang kaba sa kanyang mukha. Ginang, ang kambal na ito ay nakatira sa akin. Parang huminto ang oras. Ano? Biglang tumaas ang boses ni Doña Elena. Ano ang sinabi mo? Huminga ng malalim ang bata. Sa likod niya, may dalawang batang babae, magkamukhang magkamukha. Parehong may suot na lumang damit, parehong may sugat sa tuhod, at parehong takot ang tingin. Kami po, wala na kaming mapuntahan, dagdag ng bata. Ako po si Marco. Sila po sina Mia at Lia. Tumitig si Doña Elena sa kambal. Biglang may kumurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit mabilis niyang tinago ang emosyon. Bakit ninyo ako ginugulo? Tanong niya. Hindi ako nag-aampon ng mga bata. Yumuko si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi po ako humihingi ng ampon, ginang, humihingi lang po ako ng tulong. Saglit na natahimik ang paligid. Ang kasambahay ay tila naaawa, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Sa kabila ng kanyang pagiging matigas, may isang bagay sa batang ito na hindi maipaliwanag ni Doña Elena. Isang boses sa kanyang loob ang nagsabing pakinggan muna. Pumasok muna kayo, malamig niyang utos. Sa loob ng bahay, parang ibang mundo para sa tatlong bata. Malinis, maliwanag, at napakalayo sa barong-barong na kanilang tinitirhan. Tahimik na umupo ang kambal sa sofa. Si Marco naman ay nakatayo, parang handang tumakbo anumang oras. Saan ang mga magulang ninyo? Tanong ng ginang. Hindi agad sumagot si Marco. Yumuko siya. Patay na po ang nanay namin at ang tatay po ng kambal matagal na pong nawala. Napapikit si Doña Elena. May bahagyang kirot sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng awa. At ikaw? Tanong niya. Bata ka rin. Bakit ikaw ang nag-aalaga sa kanila? Tatay ko po ang kuya ng nanay nila, paliwanag ni Marco. Pero iniwan po kami ng tatay ko. Biglang bumalik sa alaala ni Doña Elena ang kanyang sariling kabataan, ang pag-iisa, ang pag-abandona, ang pangakong hinding-hindi na siya magiging mahina. Hindi sapat ang kwento mo, malamig niyang sabi. Bakit sa akin kayo lumapit? Nag-alangan si Marco. Tumingin siya sa kambal, saka muling humarap sa ginang. Kasi po sabi ng nanay ko noon kayo lang po ang makakatulong. Parang tinamaan ng kidlat si Doña Elena. Anong sinabi mo? Mahina niyang tanong. Kilala po kayo ng nanay ko, patuloy ni Marco. Magkaibigan daw po kayo dati. Tumayo bigla si Doña Elena. Hindi totoo yan, sigaw niya. Wala akong kaibigan na namatay ng mahirap. Nanginig ang kambal sa takot. Agad silang nilapitan ni Marco at niyakap. Pasensya na po, umiiyak niyang sabi. Kung ayaw niyo po kami, aalis na lang po kami. Tumalikod na sana sila nang biglang nagsalita ang ginang. Sandali. Tumigil si Marco. Sabihin mo ano ang pangalan ng nanay mo? Rosa Villamor po. Parang gumuho ang mundo ni Doña Elena. Hindi, bulong niya. Impossible, di. Si Rosa, ang kapatid na itinakwil niya. Ang kapatid na pinili ang mahirap na buhay. Ang kapatid na hindi na niya muling hinanap. Naupo si Doña Elena, nanginginig ang mga kamay. Kailan siya namatay? Mahina niyang tanong.
3 buwan na po, sagot ni Marco. Tahimik ang buong silid. Ang kasambahay ay napaluha. Ang kambal ay mahigpit na nakahawak sa isa't isa. Sa sandaling iyon, may nabasag sa puso ni Doña Elena, isang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Dito muna kayo, mahinang sabi niya. Kahit ngayong gabi lang. Nagkatinginan ang 3 bata. Hindi sila makapaniwala. Talaga po, tanong ni Mia. Tumango ang ginang kahit puno ng pagkalito ang kanyang isipan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na basta-basta ang gabing iyon. Dahil sa pagpasok ng 3 batang ito sa kanyang bahay. Nagsimula ang isang lihim na matagal nang nakabaon. At ang katahimikan ng kanyang mundo. Hinding-hindi na muling magiging pareho. LSE Part 1. Ginang, ang kambal na ito ay nakatira sa akin, sabi ng bata at nagbago ang lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Tahimik ang gabi sa loob ng malaking bahay ni Doña Elena Villamor. Ngunit sa kabila ng katahimikan, magulo ang kanyang isipan. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang pangalang matagal na niyang tinakbuhan, Rosa Villamor. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog ang kambal na sina Mia at Lia, magkatabi sa kama, mahigpit na magkahawak ng kamay, parang takot na muling iwan. Sa sahig, sa isang manipis na kutson, natutulog si Marco, yakap ang lumang bag na naglalaman ng lahat nilang pag-aari. Napatingin si Doña Elena sa pintuan ng silid ng mga bata. May kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na matagal na niyang kinikimkim. Rosa, mahina niyang bulong. Flashback, 2 magkapatid. 25 taon na ang nakalipas. Si Doña Elena ay hindi pa mayaman noon. Isa lamang siyang simpleng dalaga na puno ng pangarap. At si Rosa, ang kanyang nakababatang kapatid, ay laging nasa kanyang likod, laging nakangiti at laging handang magsakripisyo. Ngunit magkaiba sila ng pananaw sa buhay. Si Elena ay ambisyosa. Gusto niya ng marangyang buhay, respeto at kapangyarihan. Si Rosa naman ay kontento sa simpleng pamumuhay, basta may pagmamahal at pamilya. Isang araw, ipinakilala ni Rosa ang lalaking minamahal niya, si Andres. Isang karpintero. Mahirap. Ngunit tapat. Hindi siya para sa'yo, mariing sabi ni Elena noon. Mahirap siya. Wala kang mararating sa kanya. Ngunit pinili ni Rosa ang puso niya. Nag-away ang magkapatid. Malala. Masakit ang mga salitang binitiwan. Ayoko na sa'yo, Elena, umiiyak na sigaw ni Rosa. At ayoko na ring makialam sa buhay mo, malamig na sagot ni Elena. Iyon ang huling araw na magkasama sila. Balik sa kasalukuyan. Napaupo si Doña Elena sa sofa. Hawak niya ang lumang litrato, 2 batang babae na magkahawig ang mukha. Kambal. Mga anak ka ba ni Rosa? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata. Tahimik silang kumain. Halatang hindi sanay sa ganitong klaseng buhay. Ginang mahina ang boses ni Marco. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Hindi agad sumagot si Doña Elena. Marco, wika niya sa wakas. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Napatigil si Marco. Tumingin siya sa kambal, sa kahuminga ng malalim. Hindi po namin alam ang buong kwento, panimula niya. Pero bago po mamatay ang nanay nila may sinabi po siya. Tumigil ang oras para kay Doña Elena. Ano? Tanong niya. Sabi po niya may karapatan daw po ang kambal sa buhay na mas maayos. At kung sakaling mawala siya kayo raw po ang hahanapin. Nanginig ang mga kamay ni Doña Elena. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Kasi po, nanginginig si Marco, kayo raw po ang tunay nilang pamilya. Unang malaking pagtatalo. Hindi, biglang sigaw ni Doña Elena. Huwag kang magsinungaling. Napatalon ang kambal sa gulat. Napaiyak si Elia. Ginang, totoo po, umiiyak na paliwanag ni Marco. Hindi po ako magsisinungaling tungkol sa ganito. Tumayo si Doña Elena, galit at litong-lito. Kung anak sila ni Rosa, sino ang ama? Tanong niya. Tumahimik si Marco. Hindi po namin alam, sagot niya. Pero may isang liham po ang nanay nila. Kunin mo, mariing utos ni Doña Elena.
Dahan-dahang kinuha ni Marco ang lumang sobre mula sa bag, dilaw na ang papel, halatang matagal nang nakatago. Binuksan ni Doña Elena ang liham. Habang binabasa niya, unti-unting bumagsak ang kanyang mundo. Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Pasensya na kung hindi ako humingi ng tawad noon. Ang kambal hindi anak ni Andres. Sila ay bunga ng isang pagkakamali, isang lihim na matagal kong itinago. Ngunit dugo mo ang dumadaloy sa kanila. Nalaglag ang liham sa kanyang kamay. Hindi paulit-ulit niyang bulong. Ginang, mahina ang tanong ni Miad, masama po ba kami? Napatingin si Doña Elena sa kambal, mga batang walang kasalanan, ngunit puno ng sugat ng nakaraan. Hindi umiiyak niyang sagot. Hindi kayo masama. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak si Doña Elena. Isang lihim dindes malalim veng. Ngunit hindi pa iyon ang buong katotohanan. Sa kanyang isipan, may isang pangyayaring pilit niyang nililimot, isang gabi ng kahinaan, isang desisyong binura niya sa alaala. At kung ang lihim na ito ang sisira sa akin, bulong niya sa sarili. Sa labas ng silid, tahimik na nag-uusap ang kambal. Kuya Marco, tanong ni Lia. Aalis na ba tayo ulit? Yumuko si Marco. Hindi ko alam, sagot niya. Pero kahit anong mangyari hindi ko kayo iiwan. At sa sandaling iyon, may isang desisyong mabubuo. Desisyong magbubukas ng mas malalim na sugat. At maglalabas ng katotohanang walang handang tanggapin. VSE Part 2. Part 3. Title, Ang tunay na ama at ang pinakamabigat na kasalanan ni Doña Elena. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay ni Doña Elena Villamor. Parang bawat sulok ay may tinatagong lihim. Matapos basahin ang liham ni Rosa, hindi na siya mapakali. Hindi siya mapakain. Hindi siya makatulog. Ang nakaraan ay bumalik, mas malinaw, mas masakit. Sa sala, tahimik na naglalaro ang kambal. Gumuguhit sila sa lumang papel na ibinigay ng kasambahay. Isang bahay, isang puno at 3 taong magkahawak kamay. Napahinto si Doña Elena sa paglalakad nang makita ang drawing. 3 lang, mahina niyang tanong. Tumingin si Miat, opo, ginang. Kasi ganito lang po kami dati. Parang may humigpit sa dibdib ni Doña Elena. Yan isimula ng pag-amin. Kinagabihan, pinatawag ni Doña Elena si Marco sa kanyang silid. Marco, seryoso niyang wika. May itatanong ako sa'yo. At kailangan kong marinig ang totoo. Umupo si Marco, halatang kabado. Alam mo ba kung sino ang ama ng kambal? Diretsahang tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tahimik siya sandali. May hinala po ang nanay nila, sagot niya sa wakas. Pero hindi niya sinabi ng buo. Ano ang hinala? Madiing tanong ni Doña Elena. Huminga ng malalim si Marco. Na may kinalaman po kayo. Parang gumuho ang mundo ni Doña Elena. Lumabas ka muna, mahina niyang utos. Pagkasara ng pinto, napaupo siya sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kayang itago pa. Flashback, isang gabi ng kahinaan. 22 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng ulan. Kakauwi lang ni Elena mula sa isang ingranding pagtitipon. Lasing. Malungkot. At galit sa mundo. Sa labas ng bar, may lalaking lumapit sa kanya, isang matangkad, tahimik at pamilyar ang mukha. Si Victor Ramirez. Isang lalaking minahal niya noon, ngunit iniwan niya para sa mas mayamang lalaki. Isang lalaking hindi niya inakalang muli niyang makikita. Isang gabi. Isang pagkakamali. Isang desisyong ginawa sa kahinaan. Pagkatapos noon, wala na. Umalis siya. Hindi na siya lumingon. Ilang buwan ang lumipas, nalaman niyang siya ay buntis. Ngunit sa takot na masira ang kanyang reputasyon, gumawa siya ng desisyon na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Ipinasa niya ang sanggol kay Rosa. Atang mumuna, umiiyak niyang pakiusap noon. Babalikan ko. Ngunit hindi na siya bumalik. Yan ay katotohanan. Ang kambal, umiiyak na bulong ni Doña Elena sa kasalukuyan. Mga anak ko sila.
Kinabukasan, tinipon niya ang lahat sa sala, si Marco, ang kambal at ang kasambahay. Kailangan ninyong marinig ang totoo, nanginginig niyang sabi. Tahimik ang lahat. Ako ang tunay na ina ng kambal. Parang tinamaan ng kidlat ang buong silid. Hindi't mahinang bulong ni Ilya. Nanay namin si Mama Rosad. Tumayo si Mia, nagsisinungaling kayo. Hindi umiiyak na sagot ni Doña Elena. Ako ang nagsinungaling noon. Napahawak si Marco sa ulo. Hindi niya alam ang sasabihin. Bakit niyo po kami iniwan? Umiiyak na tanong ni Mia. Walang maisagot si Doña Elena. Lumuhod siya sa harap ng kambal. Dahil duwag ako, sagot niya. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Yan guys pagdating ng base. Sa gitna ng kaguluhan, may dumating na bisita. Isang lalaking may edad, ngunit matatag pa rin ang tindig. Si Victor Ramirez po, sabi ng kasambahay. Nanigas si Doña Elena. Siya ang ama, mahina niyang bulong. Pumasok si Victor at agad na napansin ang kambal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang ako, mahina niyang sabi. Lumapit siya sa kambal. Ako ang tatay ninyo. Umiiyak ang kambal. Naguluhan. Natakot. Ayokong makilala kayo ngayon, sigaw ni Lia. Masakit ngunit tumango si Victor. Maghihintay ako, sabi niya. Pamilya Diffie bingit ng pagkasira. Umalis si Victor. Naiwang durog ang lahat. Aalis na po kami, mahinang sabi ni Marco. Huwag, pakiusap ni Doña Elena. Hayaan ninyo akong bumawi. Ngunit ang sugat ay sariwa. Ang tiwala ay wasak. Sa gabing iyon, nagtangkang tumakas ang kambal. Ngunit nahuli sila ni Doña Elena sa pintuan. Saan kayo pupunta? Umiiyak niyang tanong. Sa lugar kung saan kami minahal, sagot ni Mia. Niyakap sila ni Doña Elena ng mahigpit. Dito na iyon, mahina niyang sabi. Kung papayagan ninyo. Cliffhanger. Ngunit sa malayo, may isang babaeng nakamasid. Isang babaeng may galit sa puso. At may hawak na lihim na mas makasisira pa kaysa sa katotohanan. At ang pamilyang unti-unti palang nabubuo. Ay muling haharap sa pagsubok na maaaring magwasak sa kanila ng tuluyan. Part 3. Part 4. Title, ang kaaway na lumitaw, ang pagkawala ng kambal, at ang pinakamabigat na sakripisyo. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mula nang lumabas ang buong katotohanan, nagbago ang takbo ng buhay sa bahay ni Doña Elena Villamor. Hindi na ito ang tahimik ngunit malamig na tahanan noon. Ngayon, puno ito ng emosyon, takot, galit, pagkalito, at kaunting pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay marupok. Isang babaeng isip galit. Sa kabilang dulo ng lungsod, isang babae ang tahimik na nakaupo sa loob ng isang lumang sasakyan. Nakatingin siya sa malaking bahay ni Doña Elena mula sa malayo. Ang kanyang pangalan ay Isabel Ramirez, asawa ni Victor. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Isabel na perpekto ang kanyang pamilya. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa kambal, parang sinaksak ang kanyang puso. Mga anak niya kay Elena, bulong niya, puno ng puot. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyan. Sa kanyang isipan, may isa lang solusyon, burahin ang ebidensya ng kasalanan. At ang ebidensyang iyon ay ang kambal. Babala din hindi pinakinggan. Isang umaga, nakatanggap si Doña Elena ng isang hindi kilalang tawag. Layuan mo ang kambal, malamig na boses ang sabi. Kung ayaw mong may mangyaring masama. Nanginginig ang kamay ni Doña Elena habang hawak ang telepono. Sino ka? Sigaw niya. Ngunit naputol na ang linya. Tinawagan niya si Victor. May nagbabanta sa amin, sabi niya. Mag-ingat ka, sagot ni Victor. Pakiramdam ko alam ko kung sino yan. Ngunit huli na ang lahat. Pagkawala. Isang hapon, habang nasa kusina ang kasambahay at nasa banyo si Doña Elena, saglit na naiwan ang kambal sa hardin. Tahimik. Masyadong tahimik. Mga bata, sigaw ni Doña Elena. Walang sumagot. Nang tumakbo siya palabas, wala na ang kambal. Nahulog ang mundo ni Doña Elena. Lahay, sigaw niya ng paulit-ulit. Dumating si Marco, hingal na hingal.
Ginang may nakita po akong sasakyan kanina. Naupo si Doña Elena sa lupa, nanginginig. Hindi ito maaaring mangyari. Yan ay katotohanan ni sa likod ng pagkawala. Dumating ang pulis. Dumating si Victor. Lahat ay nagkagulo. Ngunit sa loob-loob ni Doña Elena, alam niya. Si Isabel ang may gawa nito. Tinawagan niya ang hindi kilalang numero na muling tumawag. Ako na ang gusto mo, mariing sabi ni Doña Elena. Pakawalan mo ang mga bata. Isang malamig na tawa ang narinig niya. Magkita tayo, sabi ng babae. Ikaw lang. Lano, huling desisyon. Hindi sinabi ni Doña Elena ang plano sa iba. Tahimik siyang umalis sa bahay. Sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, naroon si Isabel at ang kambal. Narito na ako, sabi ni Doña Elena. Ako ang sisihin mo. Umiiyak ang kambal. Nanay, sigaw ni Elia. Napaluhod si Doña Elena. Patawarin ninyo ako, umiiyak niyang sabi. Sa lahat ng maling nagawa ko. Tumawa si Isabel. Huli na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang pulis, kasunod si Victor. Isabel, tama na, sigaw ni Victor. Nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak ni Isabel si Doña Elena. Bumagsak si Doña Elena. Malakas. Yan sakripisyo. Habang nawawalan ng malay, narinig ni Doña Elena ang iyak ng kambal. Nanay, huwag ka pong matulog. Ngumiti siya ng mahina. Ngayon lang ninyo ako tinawag na nanay, bulong niya. At sapat na yon para sa akin. Dinala siya sa ospital. Sa labas ng operating room, mahigpit na magkahawak kamay ang kambal at si Marco. Kung mawawala siya, umiiyak si Mia, wala na naman kaming magulang. Pag-asa o paalam? Lumabas ang doktor. Ginawa namin ang lahat, sabi niya. Nasa kritikal na kondisyon siya. Napatingin ang kambal sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, sabay silang nagdasal. Cliffhanger. Mabubuhay ba si Doña Elena? Matatanggap ba siya ng mga anak na minsan niyang iniwan? O ito na ang kabayaran ng lahat ng kanyang kasalanan? This is Part 4. Part 5, Final. Title, Ang Huling Katotohanan, Ang Kapatawaran, at Ang Pamilyang Muling Nabuo. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang hallway ng ospital. Walang maririnig kundi ang mahinang pag-iyak ng dalawang bata, at ang mabigat na paghinga ng isang binatilyong pilit pinatatatag ang sarili. Magkahawak kamay sina Mia at Lia, parehong namumula ang mata sa kakaiyak. Sa tabi nila, nakatayo si Marco, nanginginig ang tuhod ngunit pilit nagpapakatatag. Sa loob ng operating room, nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan si Doña Elena Villamor, ang babaeng minsang tumalikod sa pagiging ina, ngunit ngayon ay handang ialay ang sariling buhay para sa kanyang mga anak. Oras ng paghihintay. Kuya Marco, mahina ang boses ni Lia. Magigising pa po ba si Nanay Elena? Hindi agad nakasagot si Marco. Lumunok siya, pilit pinipigilan ang luha. Magigising siya, sagot niya kahit hindi sigurado. Malakas yon. Napaupo si Mia sa sahig. Kung mamatay siya, kasalanan ba namin? Hindi, mabilis na sagot ni Marco. Wala kayong kasalanan. Sa di kalayuan, tahimik na nakaupo si Victor. Hawak niya ang ulo, puno ng pagsisisi. Kung nakinig lang ako, bulong niya. Kung hindi ko pinabayaan si Isabel. Sa kabilang kwarto, nakaposa si Isabel. Walang luha sa kanyang mata, ngunit puno ng takot ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, unti-unti niyang naiintindihan ang bigat ng kanyang nagawa. Lana desisyon ng doktor. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng operating room. Tumayo agad ang lahat. Dok, nanginginig na tanong ni Marco. Huminga ng malalim ang doktor. Nakaligtas siya, sabi niya. Parang nabunutan ng tinik ang lahat. Pero dugtong ng doktor, mahaba ang kanyang paggaling. At maaaring hindi na siya maging tulad ng dati. Walang nagreklamo. Ang mahalaga, buhay siya. Pagmulat. Dahan-dahang idinilat ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Maputi ang kisame. Tahimik ang paligid. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nasa ospital ka, sagot ng isang pamilyar na boses.
Lumapit ang kambal. Nanay, sabay nilang sabi. Tumulo ang luha ni Doña Elena. Pwede ba ninyo akong tawaging ganyan, nanginginig niyang tanong. Tumango ang kambal at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, hindi bilang mga batang iniwan, kundi bilang mga anak na umuuwi. Pagtanggap ihi kapatawaran. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Doña Elena. Isang hapon, humarap siya kay Victor. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, sabi niya. Pero salamat sa pananatili. Tumango si Victor. Hindi rin kita masisisi. Lahat tayo nagkamali. Sa kabilang banda, dinalaw ni Isabel si Doña Elena, nakaposas, may bantay. Ayokong humingi ng tawad, malamig niyang sabi. Pero naiinggit ako sayo. Hindi sa akin, sagot ni Doña Elena. Sa mga batang minahal pa rin ako kahit iniwan ko sila. Tahimik na tumulo ang luha ni Isabel. Pag-uwi. Pagkatapos ng ilang linggo, nakauwi na sila sa bahay, hindi na malamig, hindi na tahimik. May tawanan. May iyakan. May kwento sa hapagkainan. Si Marco ay tinuring na bahagi ng pamilya. Hinding-hindi ka na aalis, sabi ni Doña Elena. Anak din kita. Napangiti si Marco sa gitna ng luha. Bagong simula. Isang umaga, naglalaro ang kambal sa hardin. Nanay, tanong ni Mia, mahirap po ba maging nanay? Ngumiti si Doña Elena. Sagot niya. Pero mas mahirap ang mabuhay na walang pinaglaban. Niyakap niya ang kambal. Hindi ko na kayo iiwan, pangako niya. Kahit anong mangyari. Huling mensahe. Sa huli, natutunan ni Doña Elena ang isang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ang pera ay kayang bumili ng bahay. Ngunit ang pagmamahal lamang ang bumubuo ng tahanan. At ang kambal na minsang nagsabi. Ginang, ang kambal na ito ay nakatira sa akin. Ang siyang naging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Yes, Part 5, Final.